Hello mga mamshi, wala ba kayong idea kung anong gagawin sa chicken breasts? Ito gagawin nating masarap na katsu chicken. Ayan po, napaka-crispy, malasa at talagang masarap. So tara, umpisa na nating magluto. Meron na tayong dalawang chicken breast dito, so hinati ko. Ayan, so ibabalutin lang natin sa cling wrap. And then gamit itong mallet, ipapound natin para medyo mag-flat po. About 1/8 inch thin. Ganyan. At pagkatapos ay timplahan natin ng konting asin. At saka white pepper or black pepper pwede na rin. So meron tayong all-purpose flour dito. I-coat lang muna natin itong chicken. So kailangan na-i-coat natin ng flour. So after that, i-shake lang natin yung excess flour. At pagkatapos ay i-dip natin dito sa binating itlog. At ang sunod ay ipe-press natin dito sa panko crumbs. Ayan. So, i-press lang natin para dumikit yung panko crumbs. Ganyan lang po. At ilalagay muna natin dito sa isang tray. So, arrange lang natin. At pagkatapos ay ilalagay muna natin sa fridge ng mga about 30 minutes. Pag mainit na itong cooking oil, ay pwede na nating i-fry itong ating katsu chicken. I-fry lang natin to about 5 to 7 minutes per side. In a medium heat lang po para hindi naman masunog itong ating katsu chicken. So pagbalik-balik ka rin lang po para even ang pagkaluto. At pag naging golden brown and crispy na po itong ating chicken ay pwede na nating hanguin. So ipa-fry lang natin yung natirang chicken. So palalamigin lang muna natin konti. At pagkatapos ay pwede na nating i-cut into bite size. Para naman sa ating dipping sauce, meron tayong teriyaki sauce dito. Pag meron kayong tonkatsu ay mas maigi. So garnish with spring onions para maganda naman itong ating presentation. At eto na po yung ating ginawang katsu chicken. Nagkataon na nagluto ako kanina ng java rice. So eto po, serve with java rice. Ang sarap. I-try nyo na din itong gawin mga mamshi. Siguradong magugustuhan nyo rin po.